Maraming salamat po sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe sa channel na ito. Sana'y dumami pa ang iyong kape at hindi mauubusan. Magsimula na tayo. Si Natalie ang susunod kong tagapagmana. Sa kanya ko isasalin ang kapangyarihan ko bilang isang aswang. Pahayag ni Ninya habang pinagmamasdan ang sanggol nitong anak. Sa pagsapit ng 18 niyang kaarawan, magiging ganap na aswang na si Natalie. At siya ang magiging reyna ng mga aswang. Pagdideklara ng lola nito sa harap ng mga kapwa nila aswang. Mabuhay si Natalie! Mabuhay! Sabay-sabay at malakas nilang sigaw bago nagbigay pugay sa sanggol na si Natalie. Bata pa lang si Natalie ay nakatakda na siyang maging isang aswang. Ang buong lahi nito ay mga aswang. At sa ilang henerasyon ay pinagpapasapasahan lamang ang itim na kapangyarihan na nasa kanilang mga kamay. Hindi nagkaroon si Natalie ng pagkakataon na magdesisyon para sa kanyang sarili at sabihin ang mga bagay na gusto at ayaw niya sa buhay. Tayo, Natalie. Sigaw ng kanyang ina nang matumba si Natalie sa gitna ng pag-iensayo nito sa pakikipaglaban. 4 na taon pa lamang ito nang mag-umpisa siyang turuan ng kanyang ina upang ihanda siya sa pagiging ganap na reyna ng mga aswang sa pagsapit ng 18 niyang kaarawan. Ma, hindi ko na kaya. Pahayag niya at hindi na makuha pang tumayo sa damuhan. Madilim ang mga mata ng kanyang ina nang lapitan siya nito at diretsong pinagmasdan. Walang mahina sa lahi natin, Natalie. Ang isang reyna ng mga aswang ay walang karapatang maging mahina. Madiin itong bilin sa kanya. Tumayo ka riyan at lumaban. Hindi bali nang mamatay sa gitna ng laban. Huwag ka lamang mamamatay nang hindi lumalaban. Dagdag nito sa kanya at tinulungan siya sa pagtayo. Oo, bata pa lang si Natalie ay napagbigay alam na sa kanya kung ano ang pagkatao niya. Iminulat siya ng kanyang ina sa pagiging isang aswang at itinatak sa kanyang isipan ang responsibilidad na nakaatang sa kanyang mga kamay. Sigurado ka ba na hahayaan mong mag-aral si Natalie kasama ang mga ordinaryong tao? Tanong ng mga tiyuhin nito sa naging desisyon ng ina ni Natalie. Bakit hindi? Tanong nito sa mga kapatid niya. Delikado ang iniisip mo, Ninya. Alam mo na mayroon ng kaso sa ating angkan kung saan ang isang tagapagmana ay nagmahal ng isang ordinaryong tao. Paano kung mangyari ulit yon? Nag-aalala nitong tanong kay Ninya. Hindi. Hindi yun mangyayari. At kung magmahal man siya ng isang tao, sisiguraduhin ko na mas pipiliin niya ang pagiging reyna. Tayo. At hindi ang isang ordinaryong lalaki. Madiin at sinisigurado niyang saad sa kanila. Tandaan mo, Ninya. Hindi kami nagkulang ng paalala sa iyo. Pahayag nito bago siya tinalikuran. Nagsimula nang pumasok si Natalie sa normal na paaralan at nakihalubilo sa mga ordinaryong tao. Sa ngayon ay isa pang ganap na tao si Natalie. Kaya naman hindi malalaman ng kahit sino na isa siyang aswang at magiging reyna ng mga aswang. Naniniwala ako na ang isang reyna ay dapat hindi lang malakas, kundi dapat ay matalino rin. Saad ni Ninya habang kasama ang ina nito. Magandang pagpapalaki mo kay Natalie, anak.
Bata pa lang siya ay alam na niya ang responsibilidad niya at hindi magpapaapi. Mahina itong tumawa. Pinapangako ko sa ama ni Natalie na ihahanda ko siya para rito. Tutuparin ko iyon hanggang sa huli. Dagdag nito at tipid ng umiti. Nung naging dalagita na siya sa paaralan, naging maganda rin naman ang imaheng nabuo ni Natalie. Kilala siya bilang matalino at responsable na estudyante. Bukod sa maraming nagkakagusto sa kanya dahil sa pagiging mabait niya, ay hindi naman may pagkakaila na maganda ito. Walang kahit isa sa kanila ang nakakaalam ng totoo niyang pagkatao. Go, Natalie! Go! Malakas na sigaw ng mga lalaki habang naglalaro si Natalie ng volleyball. Kilala rin ito bilang isang magaling na manlalaro sa volleyball. Hinampas nito ang bola papunta sa kabila at agad itong dumapa upang mahabol ang bola. Sino yon? Tanong ng isang binata na si Cyver habang kasama ang mga kaibigan sa panonood ng laro. Ang mga mata nito ay nakaperme kay Natalie. Yung number 6 ba? Tanong ng kaibigan nitong si Carlo. Oo, yung nakatirintas. Sagot nito. Si Natalie yan pare. Hindi mo talaga siya kilala. Sigat yan dito ah. Mahina itong tumawa at napailing sa kanya. Ngunit si Cyver ay hindi rin naman maiwasang mapangiti habang pinagmamasdan ang dalaga. Oh, anong ngiti yan? Type mo si Natalie, no? Pang-aasar ng isa niyang kaibigan na si Tristan. Hindi ah. Pagtanggi nito at masama silang tinignan. Talaga lang ah, wala ka rin namang chance dyan. Sa dami na nang sumubok manligaw kay Natalie, kahit isa walang pumasa. Siguradong pahayag ni Carlo kay Cyver. Siyang tinapay na hindi lalambot kahit gaano pa kainit ang kape. Dagdag na komento naman ni Tristan at napabuga na lamang ng hangin. Kaya kung ako sa'yo, huwag mo nang subukan. Baka umuwi ka ng luhaan. Napailing-iling pa ang dalawa at tinapik ang likuran ng lalaki. Alam nyo, ang uwi nyo. Komento niya at inis na tinignan ang dalawang kaibigan. Congrats Natalie. Nice game ha. Bati ng isang basketball player at inabutan ng isang bote ng tubig si Natalie. Salamat. Sa'yo na lang. May tubig ako dito. Pahayag nito at tipid ng initian ito bago siya tinilikuran. Pare, reject ka na naman. Wala ka pala eh. Pang-aasar na mga kaibigan nito. Alam mo Natalie, ang dami-daming nagkakandara pa sa'yo. Pero kahit isa wala kang pinapansin. Biruin mo, si Jacob na yun ha. Baliw na baliw ang mga babae riyan pero ikaw. Ni hindi ka man lang mapatiklop. Hindi makapaniwalang pahayag ng kaibigan niyang si Christina. Ay, bakit ba kasi wala kang magustuhan sa kanila? Ano ba ang dahilan? Tanong naman ni Asya habang abala sa pagpupunas ng pawis. Napahinto si Natalie at tipid lang ng umiti. Lalabas siyang isang malaking baliw sa kanila kung sabihin niya ang totoo niyang dahilan. Alam niya na bawal siyang magmahal ng isang ordinaryong tao. Isa iyong malaking kasalanan sa kanilang mga aswang. Isa pa, wala siyang ibang iniisip kung hindi ang pagiging isa niyang reyna sa hinaharap. Isang taon na lang at sasapit ng ika-18 niyang kaarawan na matagal na nilang hinihintay.
Simula nang mag-aral siya kasama ang mga ordinaryong tao, ay bumuo siya ng haligi sa kanyang puso upang hindi mahulog sa kahit sino mang tao. Wala, ayoko lang talaga. Sagot niya sa kanila. Sige na, mauuna na ako. Lubayan niyo na ako sa mga ganyang tanong niyo sa akin. Anya at agad na kinuha ang bag niya at saka nagmarcha paalis doon. Miss, sandali. Agad siyang uminto at lumingon sa kanyang likuran. Doon ay bumungad sa kanya ang isang lalaking matangkad. Magandang pangangatawan at gwapo. Tumakbo ito papunta sa kanya, dala ang tawil niya, na hindi niya namalayang nahulog pala. Miss, nahulog mo? Saad nito. Suot ang tipid ng ngiti sa kanyang mga labi. Nako, hindi ko nakita. Salamat ha. Mabait niyang saad at kinuha ang tawil sa lalaki. Wala yon, pahayag nito sa kanya. Sandali silang natahimik at sa oras na iyon ay parang hindi matanggal ni Natalie ang mga mata niya para rito. Bakit tila kay sarap pagmasdan nito habang suot ang matipid at malambot nitong ngiti sa mga mapupula niyang labi. Natalie nga pala. Hindi niya alam kung bakit kusa siyang nagpakilala sa estrangherong lalaki na iyon. Namalayan na lang niya ang sarili niya na iniabot ang kanyang kamay dito. Ako pala si Cyver. Pakilala nito at tinanggap ang kanyang kamay. Napanood kita kanina. Ang galing mo ah. Papuri nito at mas lalo pang lumaki ang suot ng ngiti niya. Talaga, salamat. Sagot niya at mahina lang na tumawa. Sige, mauna na ako ha. Salamat ulit. Pahayag ulit niya at agad itong tinalikuran. Sa kalayuan ay napahinto siya ng ilang sandali at napahawak sa kanyang dibdib. Napakalakas ng kabog nito sa hindi niya malaman na dahilan. Napabuga siya ng hangin at napailing na lamang. Pagkarating sa bahay, Makakapag-training ka pa ba ngayon, Apo? Natalie? saad ng lola niya sa oras na nakabalik na siya sa bahay galing sa paaralan. Bukas na siguro, Lola. Napagod po ako sa laro namin sa volleyball eh. Sagot niya rito. Hindi yon dahilan, Natalie. Hindi na siya nagtaka kung sino iyon. Naglaho ang ngiti niya sa mga labi at hinarap ang kanyang ina. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na walang mahinang reyna? Ikaw ang susunod na reyna ng mga aswang. Wala kang karapatang mapagod at tumigil sa pag-iensayo para sa iyong nasasakupan. Mahaba nitong paalala sa kanya. Malungkot siyang binalingan ng lola niya at malalim na lang na huminga si Natalie. Sige ma, mag-iensayo po ako. Makapagbihis na po. Wika niya at saka sila tinalikuran. Sa pagtalikod niya ay agad na nanubig ang kanyang mga mata. Kailan ba darating ang araw na magkakaroon siya ng karapatan na makapagsalita? Dahil buong buhay niya ay hindi siya binigyan ng pagkakataon na makapagsalita para sa sarili niya at makapagdesisyon na rin para sa sarili niyang buhay. Lahat ay nagawa na nila nang hindi man lang siya tinatanong. Kaya naman kahit pagod ay nag-training pa rin si Natalie upang sundin ang kagustuhan ng kanyang ina. Masyado kang nagiging mahigpit sa anak mo, Ninya. Pahayag ng ina nito habang pinapanood nila si Natalie na nagte-training sa pakikipaglaban. Ginagawa ko lang ang dapat, ma. Madiin niyang sagot. Ay, hindi mo ba naisip? Buong buhay ng batang yan ay wala siyang ginawa kundi ang
Sundin ang lahat ng sasabihin mo. Ano ba naman yung hayaan mo na lang muna siya ng magpahinga ngayon? Ay, nako. Bumuga ito ng hangin at napapailing. Sa kabila ng responsibilidad na dapat harapin ni Natalie, sana hindi mo rin makalimutan na may damdamin din siya. May damdamin din tayo mga aswang anak. Dagdag nito bago iniwan si Ninya na nag-iisa doon. Kinabukasan ay maaga nang pumasok si Natalie. Sinadya niya talaga ito para hindi na muna mag-cross ang landas nila ng kanyang ina. Oh, napakaaga mo naman yata. Puna ng guard sa kanya nang pumasok na siya sa paaralan. Inagahan ko po talaga. Sagot niya lang bago siya dumiretso sa paglalakad na parang malungkot. Diretso na dapat siya sa classroom nila. Ngunit napahinto siya sa may gym ng school nang marinig niya na may tao na roon. Nakabukas ng kaunti ang pinto kaya naman agad siyang sumilip. Doon ay bumungad sa kanyang lalaki na nakilala niya kahapon. Naglalaro ito ng volleyball na mag-isa lamang. Volleyball player ka ba? Napahinto agad si Cyver nang biglang sumulpot si Natalie sa may pinto. Pumasok ito at ibinaba ang bag niya sa may bleachers. Natalie. Tawag niya agad kasabay ng pagsilay ng malawak niyang ngiti. Oo, kaso halos 1 buwan akong nawala kasi nasuspend ako ni coach. Kwento niya at mahinang tumawa. Kumunot ang noo ni Natalie at napatagilid pa ang ulo nito. Talaga ba? Kasi parang hindi kita nakikita noon eh. Simula yata bata pa ako na nag-aral dito ay volleyball player na ako. Kwento niya at bumuga ng hangin. Ganun ba? High school na ako nagsimula eh. Sa totoo lang, hindi rin kita napansin noon. Kwento naman ni Cyver sa kanya. Teka lang, sugat ba yan? Napukaw ang mga mata ni Cyver sa may braso nito. Agad na napatingin doon si Natalie at mariin na napapikit. Nakalimutan niya pala na lagyan iyon ng band-aid. Nakuha niya iyon mula sa training niya kagabi. Anong nangyari? Nakuha mo ba ito sa volleyball? Tanong nito sa kanya at puno ng pag-aalala ang mga mata. Nakita kasi kita kahapon na nag-pancake kahapon sa laro. Kwento ni Cyver bago may kinuha sa bag niya. Buong oras na iyon ay halos hindi makapagsalita si Natalie. Pinagmamasdan at pinapanood lang niya ang bawat kilos ng binata. Oo, ganun talaga sa volleyball. Minsan, boys buhay. Anya at mahinang tumawa. Bagyang nanlaki ang kanyang mga mata nang marahan na kuhanin ni Cyver ang braso niya na may sugat. Pagkatapos ay nilagyan niya iyon ng band-aid para sa kanya. Buwis buhay, pero dapat pa rin na mag-iingat. Komento nito bago naglapat ang kanilang mga mata. Matapos ang pagtatagpo nila sa gym nang hindi inaasahan ay dumiretso na rin naman sila sa mga classroom nila. Hinatid pa ni Cyver si Natalie sa klase niya. Pare, si Natalie, may kasamang lalaki. Agad na tawag ng isa nilang kaklase sa lalaking matagal nang may gusto kay Natalie. Lalaki? Lahat sila ay napalingon sa pintuan nang makita nila si Natalie kasama si Cyver. Inabot pa nito ang bag ni Natalie sa kanya bago pumasok sa loob si Natalie. Natalie? Tawag agad ni Asya
at binigyan siya ng nakakalokong tingin. Oh, ano na naman? Komento niya at napapailing sa kanila. Ano yun ha? Huwag mong sabihin sa akin na may nagugustuhan ka na. Dire-diretsyong tanong sa kanya ng kaibigang si Christina. Si Cyber yun ha. Player din yun ng volleyball. Sambit naman ni Asya sa kanila. Ibig sabihin ay siya lang pala talaga ang hindi nakakakilala kay Cyber. Magkaibigan lang kami. Sagot niya sa kanila. Aro, magkaibigan. Pero hinahatid pa sa classroom. Agad na question ni Christina ang naging sagot niya sa kanila. Aber, hindi lang yun ha. Binuhat pa ang bag niya. Napaka-gentleman. Dagdag pa ni Asya. Mahinang tumawa si Natalie sa kanila. Natalie, ano yun? May iritasyon na tanong ng lalaki na matagal na siyang gusto. Agad naman na umirap sa kanya sila Asya at Christina. Ang alin? Tanong ni Natalie na kunwari ay hindi alam ang tinutukoy nito. Bakit kasama mo si Cyber? Tanong nito sa kanya. Huwag mong sabihin na nanliligaw siya sa'yo at gusto mo na siya. Ay, una sa lahat, wala akong dapat ipaliwanag sa iyo. Hindi mo ko pag-aari. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na hindi kita gusto at hindi kita magugustuhan? At ano ngayon kung magkasama kami ni Cyber? Ano ngayon kung hinatid niya ako rito? Ano ngayon kung may gusto nga ako sa kanya? Wala ka na ron. Kaya huwag kang umakto na parang may karapatan ka sa akin. Mahaba at galit niyang saad bago masamang tinignan ito. Wow, wala ka naman pala eh. Nagtawanan ang mga kaklase nila at inasar pa ito lalo. Aber, Ani ni Asya at nakipag-aper kay Natalie. napakapeling talaga nun. Komento naman ni Christina. Tahimik lang na naupo ulit si Natalie at lihim na kinalma ang kanyang sarili. Pagod na siyang diktahan sa lahat ng dapat niyang gawin. Sa bahay ay palagi na nga siyang dinidiktahan. Pati ba naman dito sa paaralan. Cyber, pare, balitang balita kayo ni Natalie ah. Puna ni Krista na habang kasama niya ito sa kantin. Bakit naman? Nagtataka niyang tanong. Sabi ko naman sa iyo, sikat si Natalie. Inakita raw kayo na magkasama sa gym ng maaga-maaga. Tapos hinatid mo pa sa classroom niya. Wala pang nakakagawa kay Natalie nun. Bilib na bilib itong napapailing sa kanya. Iyon ba? Mahina itong tumawa. Magkaibigan kami. Sa ngayon, dagdag pa nito. Ayan na. Sinasabi ko na nga ba at may gusto ka kay Natalie. Saad agad ni Carlo sa kanya. Mabait, maganda, matalino, at talented si Natalie. Walang kahit sino ang hindi magkakagusto sa kanya. Banggit ni Cyber at hindi mapigilan ang kanyang ngiti. Natalie, malakas na tawag nito nang mag-uwian na. Oh, Cyber, Agad na sumilay ang ngiti mula sa kanya. Hindi na ito nagsalita at kinuha na ang bag niya at siya na mismo ang nagbuhat. Samahan lang kita hanggang sa makalabas ha. Bayag ng binata. Nax, salamat ha. Anya at mahinang tumawa. Natalie, Naglaho ang ngiti sa mga labi ni Natalie nang marinig ang boses na iyon. Pagharap nila ay bumungad sa kanya si Ninya, ang kanyang ina. Malakas na kumabog ang kanyang dibdib sa mga oras na iyon.
at nakaramdam ng matinding kaba at takot. "Ma," tawag nito ngunit bumaling lang ito kay Cypher na nasa kanyang tabi. "Ma," puno ng kaba at takot niyang saad. Napalunok ito sa oras nang nakita niya ang kanyang ina na nakatayo roon. Ngunit mas lalo pa siyang nabalot ng kaba nung bumaling ito kay Cypher na isang ordinaryong tao lamang. Sa oras na yon, pagkaramdam ni Natalie ay bigla na lamang siyang nanlamig. Parang tumaas lahat ng balahibo niya at nabalot ng takot sa kaligtasan ni Cypher. Napalingon siya rito mula sa kanyang tabi. Punong-puno ng kainonsentehan ang mga mata nito. Nakuha pa nito na bigyan ng ngiti ang kanyang ina. "Mama mo?" tanong ng binata sa kanya. Halos wala siya sa kanyang sarili. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin at kung ano ang dapat niyang sabihin. Tila ba ay pinoproseso niya pa ang lahat sa kanyang isip. "Magandang hapon po." Inabot nito ang kamay nito at nagmano. Habang si Natalie ay hindi maipinta ang muka. "Cypher, mauna ka na." Nanginginig na saad ni Natalie at agad na kinuha ang bag niya kay Cypher. Kumunot ang noo nito at nagsimula ng magtaka. "Ano ang pangalan mo?" Agad na bumalik ang mga mata ni Natalie kay Ninya nang tanungin niya ang pangalan nito. Nakikipagpalitan siya sa sarili niyang ina ng matatalim at madidilim na mga mata. "Ako po si Cypher, schoolmate po ni Natalie." Magalang na pakilala ng binata. "Mauna na rin po ako. Sinamahan ko lang po si Natalie palabas. Nice to meet you po." "Natalie, bukas na lang." Paalam niya sa dalaga at bahagyang kinaway ang kanyang kamay mula kay Natalie. Halos hindi naman makuhang gumiti o magsalita ni Natalie. Magpapaliwanag ako." Mabilis niyang sabi sa oras na nakaalis na si Cypher. "Pumasok ka sa sasakyan." Malamig nitong utos sa kanya nang buksan din naman ng driver ang pintuan para sa kanila. Sandaling pinagmasdan ni Natalie ang kanyang ina bago siya pumasok sa loob. "Anong ginagawa niyo rito?" Tanong ni Natalie nang umandar na ang kotse paalis sa paaralan. Nakakatuon ang mga mata nito sa labas ng bintana. "Ikaw, anong ginagawa mo kasama ang taong iyon?" Pagbabalik nito ng tanong sa kanya. "Narinig mo ang sinabi niya kanina, yun lang yun." Madiin at mas matapang niyang sagot. Mahina namang tumawa ang kanyang nanay. "Hindi ako bulag o tanga, Natalie. At bakit naman dadalhin ng isang lalaki ang bag mo kung wala siya sa iyong gusto? Hindi ba kabilin-bilinan ko na sa iyo na wag kang magpapaligaw sa ordinaryong tao, ha? Nakakalimutan mo na ba ang Hindi ko nakakalimutan, ma." Pagputol na sagot niya sa kanyang ina. "Paano ko makakalimutan ang responsibilidad na inatang mo sa akin sa araw na isinilang mo ko?" Mapakla itong umiti bago marahan na napapailing tsaka ibinalik ang mga mata sa labas. Nawala ng kibo ang nanay niya at hindi nito alam ang dapat niyang sabihin sa anak. Totoo ang sinabi nito. Ang oras na isinilang si Natalie sa mundong ito ay nakapagdesisyon na sila sa magiging buhay niya at sa hinaharap. Hindi man lang siya nagkaroon ng karapatan na magdesisyon para sa sarili niya dahil ipinagkait nila iyon sa kanya. Nang huminto ang sasakyan sa bahay nila ay mabilis na lumabas si Natalie at hindi na hinintay pa ang driver. Napagbuksan siya ng pinto.
Oh, Natalie. Salubong ng kanyang lola. Mano pula, aakyat mo na ako. Saad niya sa kanyang lola at agad na nagmarcha paalis. Layuan mo siya, Natalie. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko kung hindi mo siya lalayuan. Banta ng nanay niya na agad namang nagpahinto sa kanya. Mahina siyang tumawa at nilingon ang ina. Ano bang nangyari ninya? Naguguluhang tanong ng lola niya. Ano ang gagawin mo, ma? Papatayin mo siya? Mapakla niyang sabi. Sige, gawin mo, ma. Ikaw pa rin naman ang reyna, hindi ba? Bakit mo siya patayin? Para makilala ka bilang isang halimaw na reyna na pumapatay ng mga inosenteng Bago niya matapos ang sasabihin niya ay agad namang lumapat ang palad ni Ninya sa kanyang pisngi. Ninya! Malakas at gulat na sigaw ng lola niya. Parang nagising si Ninya at napagtanto ang kanyang ginawa. Agad na pumatak ang luha sa mga mata ni Natalie. Natalie, hindi ko sinasadya. Huwag mo kong hawakan. Madiin itong saad na tila ba kinasusuklaman niya ang sarili niyang ina. Natalie! Sigaw ng lola niya ngunit dire-diretso itong tumakbo sa itaas papunta sa kanyang kwarto. Ano yun ha? Anong ginawa mo? Bakit mo sinampal si Natalie? Galit at hindi makapaniwalang tanong ng kanyang lola. Ma, wag ngayon. Wika ni Ninya at nilisan din ang sala. Buong gabi ay hindi lumabas si Natalie ng kanyang silid. Kinabukasan naman ay sinadya niya ulit na maagang pumasok para hindi na makita ang kanyang ina. Halos buong gabi yata ay wala siyang hinto sa pag-iyak. Pagkadating sa school, "Umiyak ka ba?" Tanong ni Cypher sa kanya habang nilalaro nito ang bola ng volleyball. Hindi inaasahan ni Natalie. Natatanungin siya nito tungkol doon. "Mugto ang mga mata mo," pahayag nito sa kanya. Mabilis naman siyang nag-iwas ng tingin mula rito. "Kung may problema ka, pwede mo namang sabihin sa akin ha." Wika ng binata at naupo sa tabi niya. Tsaka tinigilan ang paglalaro ng bola. Malalim na huminga si Natalie at pinagmasdan siya. Ngayon lang siya nakakilala ng ordinaryong tao na walang halong peke ang sinasalita ng mga mata. Pagkaramdam niya ay mapagkakatiwalaan niya ito. Wala. Nag-away kami ni Mama. Sambit niya at mapakla ng ngumiti. Siguro narinig mo nang wala pang nakakapasa sa aking lalaki. Totoo iyon. Mahina lang na tumawa si Cypher. Iyon ay dahil ayaw ni Mama na magkaroon ako ng kasintahan. Kaya simula noon, hindi naman sa wala akong nagugustuhan sa kanila. Sadyang gumawa lang ako ng haligi para ilayo ang sarili ko sa kanila at hindi mahulog. Nagsimulang manubig ang mga mata nito. Buong buhay ko, Cypher, wala akong ibang ginawa kundi ang sundin ang lahat ng utos ni Mama. Kapag sinabi niya ay gagawin ko. Dapat ganito, dapat pumunta ka roon, lahat susundin ko. Kahit minsan hindi ko nilalabag lahat ng dinidikta niya sa akin. Lumaki ako na walang boses at ipinagkait niya sa akin na makapagdesisyon ako para sa sarili ko, para sa sariling buhay ko. Hindi nito napigilan pang umiyak at tinakpan ang maganda nito muka gamit ang kanyang mga palad. Alam mo, hindi ko alam kung bakit, pero naniniwala ako na may malaking rason ang mama mo.
Napahinto si Natalie at agad na ibanilik ang mga mata kay Cyber. Siya ang kauna-unahang tao na nagsabi sa kanya nito. Ang kauna-unahang tao na tila ba'y pinipiling intindihin ang mama niya sa halip na magalit sa kanya. Napakatotoo ng mga mata at ngiti nito. Walang bahid ng kahit anumang sekreto at pagpapanggap. May tanong ako sa iyo, Natalie. Bigla nitong saad. Ano yun? Tanong agad ni Natalie. Ngunit halos hindi siya nakagalaw. Nang punasan ni Cyber ang mga luha niya sa kanyang mukha habang suot ang malambot at malaking ngiti sa kanyang mga labi. Kung may magtatangka ulit na manligaw sa iyo ngayon, bibigyan mo ba ng chance? Malakas ang kabog ng dibdib ni Natalie. Hindi ito makakibo kaagad sa naging katanungan ni Cyber. Depende. Depende kung sino. Sagot niya at iniwas ang mga mata niya sa mga mata ni Cyber na para bang nakakatunaw. Paano kung ako? Mabilis na napalingon si Natalie sa kanya. Walang halong pagbibiro sa mukha ni Cyber. Lumulutang ang isip niyang komento. Kung ako ang manliligaw sa iyo, may pag-asa ba ako? Paglilinaw nito ng intensyon niya. Cyber. Iyon lang ang nasabi ni Natalie sa mga oras na iyon. Huwag kang maglala. Kahit hindi mo ko sagutin ngayon, pero hayaan mo ako na ligawan kita. Hayaan mo lang ako na mahalin ka. Kung hindi naman ako pumasa, ayos lang. Hindi ako magsisisi, Natalie. Pahayag nito at marahan na hinawakan ang kanyang mga kamay. Lumipas ang ilang oras matapos ang usapan nila ni Cyber. Ay halos wala sa sarili si Natalie. Hindi mawala sa kanyang isip ang mga sinasabi nito. Paulit-ulit niya iyong naririnig. Mas lalo siyang natakot at kinabahan sa sitwasyon nila. Walang alam si Cyber sa tunay niyang pagkatao. Magugustuhan pa rin kaya siya nito kung malaman nito na isa siyang aswang at ang magiging reyna ng mga aswang. Ngunit hindi lang iyon ang iniisip niya. Dahil sigurado siya na kapag nalaman ito ng kanyang ina at ng ang kanila, ay gagawin nila ang lahat mailayo lang siya kay Cyber. Isa pa ulit, malapit na rin sumapit ang susunod niyang kaarawan, kung saan ay magiging ganap na siya na isang aswang. Natalie, Malakas na hinampas ni Christina ang mesa nito. Napapitlag naman agad si Natalie at nagising sa realidad. bakit? Mariin siyang pumikit at pilit na kinakalma ang sarili. Alam mo kanina kapatulala at malalim ang iniisip. Ano ba ang problema? Tanong naman ni Asya sa kanyang tabi. Ipapasa ng test paper. Wika ni Christina at kinuha ang test paper niya. Bumilig agad ang bibig nito nang makita iyon. Alam mo, sa tingin ko ayos lang siya. Tignan mo nga, lahat ay may sagot Komento naman ni Christina at napailing bago ipinasa ang papel nila sa harapan kung saan naroon ang guro. Si Cyber, Panimula niya at tumingin sa paligid nila. Sinisigurado na walang makakarinig sa usapan nila. bakit? Agad na tanong ni Asya at mas lumapit pa sa kanya. Umamin siya sa akin. Nanlaki agad ang mga mata ni Asya at tinakpan pa ang kanyang bibig. Anong sinabi mo? Sigurado ako i-reject mo lang din yan. Ang gwapo-gwapo nun Volleyball player at matalino rin.
Kinikilig na pahayag ni Asya. Anong nagaganap dito? Tanong naman ni Christina nang matapos makapagpasa ito. Agad naman lumapit sa kanya si Asya at ibinulong ang sinabi ni Natalie sa kanya. OMG! Komento nito at gulat na gulat ang reaksyon. Ang haba ng hair mo, girl. Hindi ko kinaya. Christina, kilala mo naman si Natalie. Kawawa lang si Cyber. Sigurado akong marereject lang siya. Komento agad ni Asya at dismayadong napailing. Paano kung gusto ko rin siya? Tila ba ay nagmistulang estatwa ang dalawa at hindi agad nakapagsalita sa biglaang sinabi ni Natalie. Ano? Gulat na saad ni Christina. Bumuga ng hangin si Natalie. Anong gagawin ko? Sa tingin ko, gusto ko rin si Cyber. Problemado niyang pahayag. Girl, Malakas na sigaw ni Asya. Shhh! Pagbabawal agad ng guro dahil sa may mga kaklase pa sila na nagsasagot sa exam. ano? Seryoso ba? Gusto mo talaga siya? Sunod-sunod na tanong ni Christina at hindi makapaniwala. Oo eh. Aniya at mariin na napapikit. Problema ba yun? Edi, ayaan mong manligaw. Kilalanin mo pa at saka mo sagutin. Suwistyo naman ni Christina. Ay nako, sa wakas may nagustuhan ka rin. Mukhang hindi tayo gagraduate nang wala kang boyfriend na. Mahinang tumawa si Asya. Ngunit katulad ni Cyber, wala rin silang alam sa totoo niyang pagkatao at buhay. Wala silang kahit anong ideya kung gaano kahirap ang sitwasyon na iyon para kay Natalie. Ang haligi na matagal na niyang binuo at iniingatan ay sinira at binasag lang ni Cyber. So ano? Anong plano mo niyan? Tanong ni Christina sa kanya. Nagkabit-balikat lang si Natalie sa kanila. Ewan ko. Bahala na siguro. Sagot niya. Simula ng araw na iyon ay nagpatuloy si Cyber sa panliligaw niya kay Natalie. Halos araw-araw nga ay magkasama sila. Tuwing 6:00 ng umaga ay nasa paaralan na rin sila at ang gym ang naging tagpuan nila sa umaga. Sa bawat break time naman ay pumupunta si Cyber sa room nila Natalie para sunduin siya at sabayan sila sa pagkain. Nasanay na rin naman si Natalie na halos araw-araw ay kasabay niya ito sa paglalakad. At habang tumatagal ay mas nakikilala niya pa ang pagkatao ni Cyber. At ganoon din naman si Cyber kay Natalie, maliban na lang sa pagiging aswang niya. Bukas na lang ulit ha, ani Cyber at inabot ang bag niya kay Natalie. Sige bye, ingat ka. Bili ni Natalie. Oo naman, sige na. Tsaka ako alis kapag nakapasok ka na sa kotse. Pahayag nito at binigyan ulit siya ng malapad nitong ngiti sa kanyang mga labi. Nang makauwi siya ay nakaabang kaagad ang kanyang ina sa sala. Nang akma na niyang lalagpasan ito ay bigla itong nagsalita. At hanggang kailan mo ko balak iwasan, Natalie? Tanong nito sa kanya. Napahinto siya sa pag-akyat sa hagdan at kinuyom ang mga palad nito. Sinusunod mo ba ang inuutos ko sa iyo? Tanong nito. Ang utos nito ay layuan si Cyber. Siguro ay sa unang pagkakataon ay nilabag ni Natalie ang utos nito sa kanya. Dahil hindi niya kayang layuan si Cyber. Sa halip ay mas naging malapit pa sila sa isa't isa. Ninya, Tawag ng lola niya. hayaan mo muna siyang magpahinga. Saad nito. Hindi na lumingon pa si Natalie at mabilis na umakyat papunta sa kanyang silid.
Ma, kaya nagiging ganyan yan eh. Kinukonsente nyo kasi. Galit na wika ni Ninya sa oras ng makaakyat na si Natalie sa kanyang silid. Kinukonsente eh. Bakit? Ninya, sino ba ang sumampal sa anak niya? Hindi ba't ikaw? Natahimik ito at hindi na nakapagsalita. Isipin mo rin ang nararamdaman ng anak mo. Alam mo ang pagkaramdam ng mabigat na responsibilidad na ipapasa mo sa kanya. Hindi madali niya. Nakakasakal. Pahayag pa nito sa kanya. Sa mga sumunod na araw, ang paaralan ang naging paraan ni Natalie sa pagtakas sa kanyang ina. Habang tumatagal ay mas lalo nitong inaayawan ang pagiging isang reyna at mas lalo itong napapalapit kay Cyber. Cyber, Napahinto ang lalaki kasama ang dalawang kaibigan nang harangin sila ng mga lalaki na hindi naman nila kakilala. Ang tanging alam lang niya ay mga estudyante din ito katulad nila. Sino ka? Tanong agad niya. Pare, Yan ang matagal na manliligaw ni Natalie. Bulong agad sa kanya ni Tristan. Trouble to. Bulong din ni Carlo. Anong kailangan mo po? Tanong ulit ni Cyber. Naliligawan mo ba si Natalie? Mayabang at galit nitong tono na akalain mong pagmamay-ari niya si Natalie. Oo, bakit? Diretsong sagot ni Cyber at walang kinakatakutan. Hindi mo ba alam na girlfriend ko na siya, ha? pare, kalma lang. Wika ni Tristan nang hawakan nito ang kwelyo ni Cyber. Ay, sa pagkakalam ko, ilang beses ka nang nire-reject ni Natalie, ha? Paano mo siya naging girlfriend? Mapang-asar niyang saad. iloko ka pala eh. Pare, Isang suntok ang iginawad nito kay Cyber. Pero mabilis din naman na nakabawi si Cyber at ibinalik ang suntok sa kanya. Tama na. Pag-awat ng mga kaibigan nila. Natalie, sila Cyber yun na. Wika ni Asya nang matanaw ang kaguluhan. Cyber, Mabilis na tumakbo si Natalie papunta sa kanila at agad na itinulak ang manliligaw niya na matagal na niyang nire-reject. tama na. Malakas na sigaw ni Natalie. Ulang beses ko na tong sasabihin sa iyo. Hindi kita gusto. At wag na wag mo na akong lalapitan. Galit na sigaw niya sa lalaki bago ito galit na umalis. Ayos ka lang. Kaagad niyang tanong sa binata bago niya nakita ang sugat sa labi nito. Ayos lang ako. Wala lang to. Aniya at nakuha pang umiti. Mukhang kaya mo na yan. Mauna na kami. Wika ni Carlo at napailing. Kami rin. Mauna na. Wika naman ni Christina at inasar sila sa kanilang mga tingin. Pasyensya ka na sa mga yun. Ani Natalie at napailing na lamang. Ayos lang. Basta kapag ginulo ka ulit nila, sabihan mo ako agad, ha. Pahayag naman ng binata. Magaling, Natalie. Mukhang handang-handa ka na talaga. May problema ba? Tanong ni Alexa, ang trainer niya. Blanco ang mga mata niya nang balingan niya si Alexa. Paano kung ayaw kong maging reyna niyo? Tanong niya rito. Bakas ang gulat sa mukha ni Alexa. Hindi niya inaasahan na maririnig iyon mula kay Natalie. Dahil mula pagkabata nito ay nakita niya kung gaano siya kadesidido na magampanan ang tungkulin na nakalaan para sa kanya. Paano kung gusto ko na lang maging ordinaryong tao? Tanong niya.
at mapakla ng umiti habang nakatanaw sa kawalan. Alam mo Natalie, hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa iyo para sabihin yan. Dati naman ay desidido ka. Komento nito at nagugulan sa biglaang pagbabago ng isip ni Natalie. Alam mo, nung isilang pa lang ako sa mundong to, hindi ako nagkaroon ng karapatan na magsalita. Hindi ako nakapagdesisyon para sa sarili ko. Kasi nakapagdesisyon na sila sa dapat kong maging buhay. Mahina siyang tumawa at napailing na lamang. Anong dahilan kung bakit ayaw mo na? Tanong ni Alexa sa kanya. Batid ni Natalie na mapagkakatiwalaan niya ito. Nagmahal ako ng isang ordinaryong tao. Sambit niya. Bumuka sa mga labi ni Alexa at gulat siyang binalingan. At alam mo, ang pangarap ko, ang magkaroon ng masayang buhay kasama siya. Ang makabuo ng pamilya kasama siya. Nanubig ang kanyang mga mata. Pero sa sitwasyon ko parang malabo. Kasi wala naman akong karapatan sa sarili kong buhay, hindi ba? Natalie, tawag nito ay tinagod ang kanyang likuran. Nang magsimula ng lumandas ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Sinubukan ko naman pero kasi itong lalaking to, pinaramdam niya sa akin yung totoong pagmamahal. Pinaramdam niya sa akin na may boses din ako para sa sarili ko. Maging si Alexa ay hindi maiwasang maiyak sa hinanakit ni Natalie. Dahil sa wala siyang masabi ay niyakap na lamang niya ito. Kung talagang mahal mo siya, ipaglaban mo. Pahayag nito at hinawakan ang kamay ng dalaga. Pero dapat muna niyang malaman kung ano o sino ka ba talaga. Kahit na hindi ka magiging aswang maliban na lang kung ipasa sa iyo ang kapangyarihan. Dapat pa rin niyang malaman iyon. Marahan na tumangaw si Natalie. Kaya naman sa mga sumunod na araw, ay iyon ang palagi niyang binabalak na ipagtapat kay Cyber. Iyon nga lang, hindi talaga madaling sabihin ang katotohanan. Naroon ang takot mula kay Natalie na baka maglaho ang pagmamahal ni Cyber sa kanya kapag nalaman nito ang tunay na pagkatao ng buo niyang angkan. Ano? Ayos na ba kayo ng mama mo? Tanong ni Cyber sa kanya habang nakaupo sila sa bench at pinapanood ang mga kasama nila na naglalaro ng volleyball. Susunod na ang team nila na Natalie sa paglalaro. Hindi pa rin, sagot niya. Napalingon siya rito nang hawakan nito ang kanyang mga kamay. Alam mo, huwag mo na masyadong isipin yan kapag andito ka sa school. Lalo na ngayon may laro ka. Pahayag nito. At muli siyang binigyan ng ngiti nito na nakakapagpakalma sa kanya. Natalie, tayo na. Sigaw ni Asya sa hindi kalayuan ng sila na ang sasalang. Good luck, saad ni Cyber sa kanya. Naglakad na siya palayo ngunit ilang sandali lamang ay napahinto rin siya at muling nilingon si Cyber. Mayroon lamang kaunting distansya mula sa kanilang dalawa. Sinasagot na kita, pahayag ng dalaga. Naglaho ang ngiti sa mga labi ni Cyber nang marinig iyon mula kay Natalie. Ha? Natalie? Sigaw niya ngunit mahina lang tumawa si Natalie at pumasok na kaagad sa court para makapaglaro. Girlfriend ko yan. Napasingap ang lahat ng matapos ang ilang minuto na pinoproseso ni Cyber ang sinabi ni Natalie. Bigla na lamang itong sumigaw ng si Natalie na ang magsiserve. Lahat sila ay napalingon kay Cyber at kay Natalie. Kasintahan ko yan. OMG, kayo na? Gulat na tanong ni Christina. Focus. Natatawang ani ni Natalie
bago pinalo ang bola papunta sa kabilang court. Simula nga ng araw na iyon ay naging magkasintahan na ang dalawa. Halos ayaw nang umuwi ni Natalie sa bahay nila at gusto na lamang niya na manatili sa paaralan dahil doon ay masaya siya at malayo sa kahit anuman niyang kinakaharap na problema. Pagkarating sa bahay, Natalie, pwede ba tayong mag-usap, apo? napahinto siya sa tarining nang dumating ang lola niya. Sandali silang nagkatinginan ni Alexa. Sige, okay na yon. Bukas na lang. Ani Alexa at magalang na yumuko sa lula ni Natalie. Bakit po, La? Tanong niya at naupo sa tabi nito sa may lamesa sa garden ng bahay nila. Galit ka pa ba sa mama mo? Tanong nito sa kanya. Mahahalata ang gulat kay Natalie dahil sa hindi niya inasahan ang katanungan na iyon. Umiiwas siya ng tingin at mas pinili na tumingin na lamang sa kawalan. May karapatan po ba ako? O sila na rin ang magdidesisyon? Sarkastika at pabalang niyang sagot. Tatanungin kita, Natalie. Gusto mo ba maging reyna? Diretsong tanong nito sa kanya at hinuli ang mga mata nito. Huwag kang matakot. Sabihin mo kung ano ang nilalaman ng puso mo. Pahayag niya sa kanya. Ayoko po, La. Mabilis niyang sagot. Kung ako ang papipiliin, ayokong maging reyna ng mga aswang. At ayokong maging aswang. Pagtatapat niya sa totoo niyang nararamdaman. Wala bang ibang paraan, Lola? Bakit ako? Pwede namang iba, hindi ba? Sunod-sunod niyang tanong. At desidido na makahanap ng solusyon upang hindi siya ang maging reyna. Bumuga ito ng hangin at hinawakan ang kanyang mga kamay. Titignan ko ang magagawa ko, apo. Pahayag nito sa kanya. Salamat, Lola. Kanya at mabilis itong niyakap. Natalie, may naghahanap sa'yo. Wika ni Alexa at luminga sa paligid. Sino? Nagtataka niyang tanong. Linggo kasi iyon at wala silang pasok. Cyber daw ang pangalan. Pahayag nito. Alam na ni Alexa na si Cyber ang lalaki na tinutukoy ni Natalie. Kaya naman hindi mawala ang pag-aalala sa mga mata nito. Ikaw munang bahala, please. Siguraduhin mo na hindi siya makikita nila, Mama. Pakiusap niya rito at mabilis na tumakbo sa labas ng bahay nila. Cyber? Agad niyang tawag nang makita ito na nakasandal sa kotse niya at may dalang isang paper bag. Natalie. Sumili agad ang ngiti sa kanyang mga labi nang makita si Natalie. Pumunta lang ako rito para ibigay ito sa iyo. Birthday ni Mama kaya naisipan kitang dalhan ng pagkain. Anya at inabot ang paper bag. Salamat, pero Cyber, kailangan mo nang umalis. At saka paano ka nakarating dito? Paano mo alam ito? Pahayag niya at luminga ulit sa paligid. Balisang-balisa ang mukha nito sa kanya. Hindi, may nakapagsabi lang sa akin kaya natuntun ko itong bahay niyo. Di bali na, naiintindihan ko. Dinaan ko lang talaga yan. Sige, alis na rin ako. Magkita na lang tayo sa school sa Lunes, ha? Wika ni Cyber at marahan siyang hinalikan sa kanyang noo bago niya ito pinanood na makaalis dala ang sasakyan nito. Napabuga siya ng hangin at agad din naman na pumasok sa loob ng bahay. Ayos na. Anya kay Alexa. Tara sa kwarto, pagsaluhan natin ito. Pag-aya niya kay Alexa nang may ngiti sa kanyang mga labi. Dumiretso nga sila sa kwarto niya at kumain habang nanonood ng pelikula.
Nakalimutan na niyang balikan ang kanyang lola. Ikaw, Alexa, ayaw mo bang maging reyna? Tanong niya rito. Napahinto naman agad si Alexa. At hindi na naman inaasahan ang tanong na iyon mula kay Natalie. Nagpapatawa ka ba? Komento niya at mahinangang tumawa. Magaling kang makipaglaban. Malakas ka rin naman. Isa pa, pinsan kita. Pahayag ni Natalie. Alam mo, kung pwede ko lang kuhanin ang posisyon mo, gagawin ko. Pero nasa mama mo pa rin ang desisyon, Natalie. Tugon nito sa kanya at nagkibit balikat. Bumagsak ang mga balikat ni Natalie. Totoo ang sinasabi nito. Nasa mama pa rin niya ang desisyon sa pagpapasa ng kapangyarihan nito. Tsaka kasabihin mo kay Cyber ha. Delikado ang ginagawa niya kanina. Nag-aalala nitong saad sa kanya. Nagpatuloy ang lihim na relasyon nila Cyber at Natalie. Walang kaalam-alam ang angka nito na mayroon na pala siyang kasintahan na isang ordinaryong tao lamang. Go, Cyber. Malakas na sigaw ni Natalie nang pumapalakpak pa habang naglalaro ang kasintahan. Alam mo, bagay na bagay talaga kayo ni Cyber. Kasi tignan mo, pareho kayong volleyball player. Komento ni Asha habang pinapanood nilang maglaro sila Cyber. Ay, ako nga hindi pa rin makapaniwala na may jowa na si Natalie. Parang kailan lang ay napakaraming lalaki ang umiyak sa kanya. Dahil lang nare-reject sila ni Natalie. Kwento naman ni Christina at napapailing pa. Alam niyo girl, literal na lumalambot ang tinapay sa mainit na kape. Nagtawanan ang dalawa at napapailing na lamang sa kanila si Natalie. Hoy, tigilan niyo nga ako. Punan niya sa dalawa habang hindi maialis ang mga mata ni Cyber sa court. At saka mainam ngayon kasi tinigilan ka na rin nung makukulit mong mga manliligaw. Ani Asha at bumuga ng hangin. Hindi pa kayo legal no? Tanong ni Asha na nakapagpahinto agad kay Natalie. May problema ba? Napansin agad ni Christina ang pagbabago ng ekspresyon nito nung oras na tinanong ito ni Asha. Bumuga ng hangin si Natalie at naupo sa tabi nila. Mahigpit si mama sa akin, lalo na sa mga boyfriend na yan. Sambit niya sa kanila. Paano yan? Hindi naman pwedeng habang buhay na lang sikreto ang relasyon yung dalawa. Saad ni Asha. Girl, wala pa naman silang isang taon. Wala pang ang isang buwan eh. Sa ngayon, i-enjoy nyo lang ang relasyon at pag-iibigan ninyo. At saka unti-unti ay sasabihin mo rin sa mama mo. Mahabang payo ni Christina sa kanya. Tipid lang nang umiti sa kanya si Natalie. Sana nga ay ganun lang kadali iyon. Matapos ang laro ay nag-uwian na rin ang lahat. Katulad ng dati ay sabay ulit na naglalakad sila Cyber at Natalie palabas ng paaralan. Alam mo, hindi naman kita sa pinipresyora. Kung hindi mo pa talaga ako pwedeng ipakilala sa mama mo o sa pamilya mo, ayos lang iyon. Maiintindihan kita palagi. Pahayag ni Cyber nang mabanggit ni Natalie ang naging usapan nila ng mga kaibigan niya kanina. Salamat kung ganon. Anya at diretso itong tinignan. Para saan? Tanong ni Cyber. Sa walang saawang pag-intindi sa akin. Tugon niya. Walang pero. Natalie. Sabay silang napalingon sa tinig na iyon. Agad na bumungad ang ina ni Natalie sa kanila na nakatayo sa harapan ng kanilang kotse. Sige, mauna na ako ha.
Wika ni Natalie sa kanya. Sigurado ka? Nag-aalalang tanong ng binata. Marahang ngumiti si Natalie sa kanya. Ayos lang ako. Tandaan mo, Cyver. Ipaglalaban kita. Tayo. Pangako niya rito bago nagbitaw ang kanilang mga kamay. At agad na pumasok si Natalie sa loob ng kotse. Hinihintay niyang magsalita ang kanyang ina sa gitna ng biyahe. Ngunit wala itong sinabing kahit ano. Nang huminto ang sasakyan ay agad siyang bumaba at dire-diretso nang pumasok sa kanyang kwarto. Ilang sandali lang ay bumukas ang pinto ng kwarto niya at bumungad sa kanya ang kanyang ina. Hindi ba't sinabi ko na sa iyo na layuan mo ang lalaking iyon? Ani nito sa kanya at sandali lang siyang tinignan ni Natalie. Hindi ko siya lalayuan, ma. Diretso at matapang niyang sagot. Ano bang nangyayari sa iyo, Natalie? Ha? Simula nang makilala mo yung lalaki na yon, hindi ka na sumusunod sa akin. Kinalimutan mo na ang tungkulin mo bilang isang Ayoko maging reyna, ma. Galit at malakas siyang sigaw na nagpatigil sa sinasabi ng mama niya. Ano? Iyan na nga bang sinasabi ko eh. Dati ay gusto mo naman, hindi ba? Pero nang makilala mo yung lalaki na yon, hindi ko gusto, ma. Ikaw ang may gusto na maging reyna ako. Bakit, ma? Simula bata pa ako, binigyan mo ba ako ng pagkakataon na makapagdesisyon para sa sarili ko? Para sa buhay ko, ha? Hindi, diba? Wala akong boses, ma. Buhay ko ito, pero bakit ikaw ang nagdidesisyon at nasusunod? Buhay ko to, pero yung pangarap at gusto mo ang sinusunod ko. Dire-diretsong bumabagsak ang mga luha nito mula sa kanyang mga mata. Kailan mo ba akong tinanong sa isang bagay, ma? Kahit kailan hindi mo ko tinanong. At buong buhay ko, wala akong ibang ginawa kung hindi ang sundin ang lahat ng utos mo sa akin. Nabasag ang boses nito habang malakas na umiiyak sa harapan ng kanyang ina. Ngayon lang kita sinuway, ma. At ngayon lang din ako hihiling sa iyo. Pinahid nito ang mga luha mula sa kanyang mga mata at lumuhod sa harapan ng mama niya. Ngayon lang ako nagmahal at minahal. Ayokong maging aswang, ma. Gusto kong maging isang ordinaryong tao lang. Pahayag nito habang sa baba nakatitig at hindi sa kanyang ina. Natalie. May pagbabanta nitong tawag sa kanya habang pinipigilan ang kanyang mga luha. Please, ma. Ngayon lang ako hihiling sa iyo. Hayaan mo na ako. Hayaan mo na kami ni Cyver. Nakikiusap ako sa iyo, hindi bilang tagapagmana mo, kung hindi bilang anak mo. Hindi, Natalie. Matigas nitong tugon. Hiwalayan mo siya o ako ang tatapos sa buhay niya. Mamili ka. Mamili ka. Madiin niyang utos bago umalis sa kwarto ni Natalie at hindi pinapakinggan ang kahilingan ng sarili niyang anak. Simula ng araw na iyon ay pinagbawalan na ni Ninya ang kanyang anak na magpatuloy sa pag-aaral. Kinulong nito si Natalie sa loob ng bahay at bantay sarado ng mga kapwa niya aswang. Ninya, bakit hindi mo pagbigyan si Natalie? Suwestyon ng lola niya. Hindi ko yun gagawin, ma. Isang kamangmangan ang gusto niyang mangyari. Madiin nitong sagot. Iyan bang sinasabi ng puso mo ngayon? Dahil sigurado ako ay hindi. Marami kang pwedeng pagpasahan ng kapangyarihan mo, Ninya. Siguro ay hindi lang nakatadahan ng pagiging reyna kay Natalie. Nang biglang, Ninya, may ordinaryong tao kaming nahuli sa labas at hinahanap si Natalie.
Matigas na sambit ng kapatid nito na biglang sumingit sa kanilang usapan. Batid nito na si Cyver ang naghahanap sa kanyang anak. Sinabayhan na kita, hindi ba? Kung sana ay nakinig ka sa akin noon, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Bulong ng kapatid niya sa kanya. Natalie, Mabilis naman na pumasok si Alexa sa kwarto ni Natalie. Alexa, Tawag nito. kailangan mong lumabas. Nahuli nila si Cyber. Ano? Mabilis itong tumakbo palabas ng kanyang silid. Alam mo ba kung anong tunay na pagkatao ng pamilya ng kasintahan mo, ha? Tanong ng nanay niya kay Cyber nang magharap na ito. Ano po ang ibig niyong sabihin? Nagtataka nitong tanong. Cyber, Tawag ni Natalie at agad na hinarangan ito mula sa kanila. bakit hindi mo sabihin ang totoo nating pagkatao sa kanya, Natalie? At kung matatanggap niya kami, at ang pinagmulan mo, tutuparin ko ang kahilingan mo. Umawang ang mga labi ni Natalie sa sinabi ng kanyang ina. Natalie, anong ibig niyang sabihin? Nagtatakang tanong ni Cyber. Mabilis naman na humarap sa kanya si Natalie at hinawakan ang mga kamay nito. Naniniwala ka ba sa mga aswang? Tanong nito at lalo pang kumunot ang noo nito. Nagsimula namang bumagsak ang mga luha ni Natalie. Ito ang katotohanan, Cyber. Ang angkan ko at lahat ng naririto ngayon kasama ko. Lahat sila ay aswang. At kaya hindi ako pwedeng magmahal ng tao ay dahil sa akin sana ipapasang kapangyarihan ni Mama para maging isa rin akong aswang. Paliwanag ni Natalie sa kanya. Ilang sandali pa ay nagbago ang anyo ng kanyang ina. Ipinakita ang pagiging aswang nito. Nakaramdam ng takot si Cyber, ngunit nang bumaling siya kay Natalie, ay naglaho iyon. Hindi ako makapaniwala na nangyayari ito. Komento ng binata. Tanggap ko po si Natalie at ang buo niyang pamilya. Mahal ko po ang anak niyo. Buong tapang niyang saad sa kanila. Kung ganon, Aninin niya at bumaling kay Natalie. malaya ka na, Natalie. Gawin mo ang gusto mo at gagampanan ko ang pagiging ina ko sa iyo. At dun lang natapos ang usapan. Nang sumapit ang 18 kaarawan ni Natalie, ay hindi ipinasa sa kanya ang kapangyarihan. Sa halip ay si Alexa ang naupo bilang reyna ng mga aswang. At nananatiling ordinaryong tao si Natalie, kasama si Cyber. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Kasi magkasintahan na silang tunay. Alright.